Na-trade na si Miles Bridges papuntang Phoenix Suns kasama ang 2027 second round pick at 2029 first round pick. Kapalit naman si Grayson Allen, Royce O'Neal at 2033 first round pick ng Phoenix Suns. Parang delikado pa ang Suns na maagawa ng top pick sa 2030 onwards. Kaya di umano tinrade ng Hornets si Bridges ay pipirma na kasi ng contract extension. Expiring contract na rin kasi siya. At pang-apat na rin na trade na nangyari sa pagitan ng Suns at Hornets sa mga nakaraang taon. Parang namumuro na. Si Grayson Allen eligible na rin sa contract extension. Kasama si Royce O'Neal na wala ng Suns ng nasa 6 million sa kanilang cap space dahil nga mas malaki yung pinagsamang kontrata ng dalawa kontra kay Miles Bridges. Na base sa report kaya di umano ginawa yun ng Suns dahil susubukan nila makipag-trade sa Memphis para kay Ja Morant. Dahil ngayon walang makitang trade partner ang Memphis para sa kanya. Struggling kasi ang value ni Morant sa market. Yung Minnesota, meron ng Lamelo. Ang Miami Heat, nakuha na si Giannis. Meron pang Jaylen Brown at Kawhi sa trade market ngayon. Kaya hirap makahanap ng partner ang Memphis para makipag-trade. Kaya ang Suns ang may lakas ng loob di umano na subukan na kunin si Morant sa Memphis dahil kailangan nila ng another high-scoring point guard. May mga insider na nag-shutdown ng trade kay Morant sa Suns. Sinabing 0 chance na makuha ng Suns si Morant. May mga insider naman nagsabi kaya tinrade si Grayson Allen at itong si Royce O'Neal, nakakuha kasi sila ng cap space at make sense na kunin si Ja Morant na straight up na ang kapalit si Jalen Green at isang first rounder. Kasunod kasi ng report na redundant si Jalen Green at si Devin Booker para dito sa Phoenix Suns. Ngayon kasi meron ng extension talaga si Devin Booker at mas malaki yung kontrata niya. Ang comfortable position pa ni Booker ay shooting guard, hindi talaga point guard. Hindi naman siya legit number 1 eh. Parang ginawa lang siyang point guard dahil sa Kevin Durant at Bradley Beal trio. Hindi rin naman inamin, hindi rin itinanggi ng Suns na si Morant yung target nila. Kasi nga, after ng trade kay Miles Bridges, sinabing bilang na ang araw ni Jalen Green sa Phoenix Suns ngayon. Kasi eligible na rin kasi siyang pumirma ng kontrata sa susunod na taon. Ay si Dillon Brooks ang mas gustong i-retain ngayon ng Phoenix Suns dahil sa ginawa niya last season na almost all-star level or borderline all-star na. At parang last season din, parang low-key na nire-recruit nitong si Dillon Brooks si Ja Morant papuntang Phoenix Suns dahil ilang beses silang nakitang magkasama. Na meron pang pagkakataon doon na pinupuntahan ni Dillon Brooks yung mga laro ni Ja Morant habang nasa injury list siya. Dahil mula nung mawala si Dillon Brooks sa Memphis dati, parang nagka-lechon na leche yung buhay or career nitong si Ja Morant sa Memphis. Doon kasi nagsimula yun eh. Kaya sinabi din kasing 0 chance na makuha ng Suns itong si Ja Morant dahil ang masakit doon naisahan pa rin ni Bradley Beal yung Suns dahil babayaran siya ng 19 million kada taon until 2030. Ang laki ng kinain sa cap space at tax apron. Buhay hari itong si Bradley Beal kasama si Damian Lillard dahil bayad sila eh. Kahit tanggalin sila ng mga team ngayon, meron na sila makukuhang payroll. Dahil nga naging rason nun, ayaw kasi nitong si Bradley Beal na tanggalin yung no trade clause niya. Kaya ang ginawa ng Suns, binay out yung kontrata niya na malaki pa rin. Samantalang si Ja Morant, meron pa kasing kontrata until 2028. Sa linya ng Phoenix Suns, si Jalen Green ang may pinakamalapit na kontrata dito kay Morant. Na ngayon mukhang tinatamaan na si Green ng sumpa ng second overall. Pareha sila ni Morant. Ang Raptors naman, gusto nang totohanin ang rumors tungkol kay Kawhi. Ang report dati, dalawa lang ang team na gustong puntahan ni Kawhi, Toronto at San Antonio. Ayaw namang ibigay or isama ng Raptors si RJ Barrett sa magiging package kay Kawhi. Ang biggest player na gustong ipalit ng Toronto ay si Brandon Ingram. Kasama pa doon si Grady Dick na siguradong titigas doon ng Clippers. Base pa kay Jake Fisher, meron ng discussion na nangyari sa pagitan ng Clippers at Raptors. Hindi kaya si Tito Dennis ang kausap nitong Toronto. Kasi nga sabi sa report, ang mga team na outside ng Raptors at San Antonio na matitrade itong si Kawhi, sinabi niyang hindi siya pipirma ng extension. Kaya nga biglang nawala yung Golden State sa rotation or circulation pala.
Mostly ang nakikipag-discuss ng kontrata or deal para kay Kawhi si Tito Dennis. Kaya nga ilang beses napahamak tong si Kawhi eh. Kaya nga sina Butler at ibang player walang Tito Dennis para makapag-demand na hindi sila pipirma ng extension. At si Tito Dennis din ang rason kung bakit umalis itong si Kawhi sa Toronto at napunta ng Clippers. Sa discussion di umano gusto makuha ng Clippers talagang kapalit si RJ Barrett pero inayawan ng Raptors. Tanging si Brandon Ingram ang possible na kapalit plus filler. Pinupush na ng Raptors na makuha itong si Kawhi. Ang San Antonio naman pinupush ng ibang insider na sila ang makipag-trade kay Kawhi para magkaroon ulit sila ng chance sa finals or makabalik. Ang best offer kasi ngayon ng Spurs kung mapapapayag nilang kunin ng Clippers ang kontrata ni De'Aaron Fox. Merong point guard din ng Clippers sa ngayon at mas maganda ang may offer ng Toronto in terms ng player. Pero in terms naman ng lineup ng player na pwedeng i-trade ng San Antonio, mas maganda yung lineup nila. Kaso nga lang, hindi naman nila ibibigay. Based din kasi sa mga insider, ang San Antonio may dalawang player na gustong makuha. Hindi naman nila kailangan kumuha ng another star player. In short, hindi nila trip si Kawhi dahil kay Tito Dennis. Ang kailangan di umano ng San Antonio magdagdag ng player. Isa sa possible nilang kunin mula Clippers si John Collins na free agent na. Championship caliber na kasi ang Spurs, kailangan nila ng missing piece player. Si Collins may average last season na 13 points, 5 rebounds, 1 assist, 55 and 40%. Yung isa pa si Rui Hachimura. Ang kalabang kasi ng San Antonio doon, Brooklyn. Projected na pwedeng i-offer ng Spurs kay Rui 27 million per year. Malaki na yon para habulin ng Lakers. At siya yung ipapalit sa kontratang nawala dito kay Harrison Barnes na merong extended cap space yung San Antonio. Magkakaroon din kasi ng sapat na cap space ang LA, kailangan muna nilang i-renounce si Rui. Kaya magiging available siya sa free agency market. Si Nikola Jokic naman, based sa side ng Denver, gusto munang hindi ituloy ang kanyang 280 million na contract extension this offseason. Hindi pa ready di umano si Nikola sa bagong kontrata. Technically, si Nikola may isang taong kontrata na lang dahil yung susunod kasi doon player option niya. Pinaalam muna ni Jokic na i-delay muna niya yung extension ng isang taon. Ang move na ginawa ni Nikola pwedeng makaapekto sa free agency dahil yung mga free agent pwedeng isign lang ng mga team na may interest kay Nikola sa mas maikling kontrata or taon. Dahil kung hindi pipirma si Nikola Jokic ng extension ngayon taon, sa 2027 off-season, posible siyang maging free agent. At alam nyo na kung sinong team ang idinidikit agad sa kanya. Itago na lang natin sa pangalang naglalawa. Based naman dito sa Nuggets, kung hindi mo na pipirma si Nikola, may time pa silang magbuo ng another contender na lineup. Gusto kasi nilang i-retain si Peyton Watson. Ang Lakers ang gusto naman sumulot sa kanya na projected offer 30 million per year. Hindi kayang tapatan ng Denver yun. Kahit siguro 20 to 25 million mahihirapan na ang Denver at kailangan nilang magbawas ng player. Kung ang gagawin naman ng Denver ay bitawan si Aaron Gordon, dun sila magkakaroon ng sapat na cap space dahil mahigit 140 million ang kontratang pinagsama kay Jokic, Jamal Murray at Aaron Gordon sa ngayon.